perfect. Wow, ganda-ganda! Namit ang ulam po, tita. Ulo ng tuna, tapos may kamuti tops. Man, bilada nga higop, Pinalayas ko sa bahay ang mga ama ko, tita, kay puro na ng trabaho ang binibigay nila sa akin. Walang katapusang hugasan, tapos mga labahan, mga hilimuson. Pinalayas ko sila. Kaya ako na lang mag-isa ngayong araw. Ay, joke lang. Joke lang. Nagtrabaho pala si Uncle ng maaga tsaka mga bata na sa school. Tapos nagpunta na ako doon kay Lola. Doon ko binuhos ngayon ang oras ko. Kasi libre man ako. Malungkot man sa bahay, tita. Lalo na pag maingay kayo sa bahay tapos wala sila. Malungkot. Hindi ako sanay. Mga ilang oras din ako doon, tita. Tinulungan ko siya sa lahat ng mga gawain. Tapos yung mga petchay ko, ginpang lapta-lapta ko sila bagin. Separate ko kasi nagkumpul-kumpulan. Nagachismis siguro sila. So ayoko muna umuwi ng bahay pagkatapos ng kay Lola, tita, kasi nga sunduin ko din si Ashrid ng mga malapit alauna. So dumaan muna ako dito sa ukay-ukayan, tita. Nakita ko man itong Salad Master. Palagi ko man ito nakikita sa newsfeed ko yung mga kaibigan ko. Mahal daw kasi ito. Bininta lang ng mura dito. Siguro nagsawa na yung may-ari nito. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako bibili kasi mag-ikot-ikot lang ako. Magpalipas ako ng oras ba? Ay, mga bigatlan. Marami mga magaganda dito, ti. Nag-ikot-ikot lang ako. Ginatingnan-tingnan ko lang kay pampalipas oras lang, pampawala ng stress, tita ba? Tsaka yung may mga mura na gamit, ilagay ko man yan sa box sa lilipad ng Asalunes. Pero sabi ko, yung pangako ko na hindi ako bibili, ang ending, nakabili. Ay, yung Salad Master lang binili ko, tita. Tapos, nagsundo ako doon kay Ashrid kasi medyo mag-ulan-ulan na at saka medyo magutom na, tita. So, pag-uwi ko ng bahay, pinanglumsan ko na ang mga ulo ng isda sa sabaw, tita. Maraming kamatis, bombay, luya. Para makahigop na tayo. Buti na lang nakita ko yung aking atsa kasi yung panga hindi magkasya sa aking kaldero, tita. Tapos, magpo-post ng konti muna kay vlogger nga tayo. Hindi pwede na maukay ang buhok natin. Kung nandito ka, tita, ka magplansya-plansya kayo ng buhok dyan, ay ukayin lang ng bigatlan nga hangin yan. Mataba na yung aking tanglad dito. Ang dami ko ng tanglad ngayon. Pero yung aking kamuti tops, medyo kurepot siya ng konti sa tops, no? Yung ugbos-ugbos kasi nga medyo malamig na dito sa amin. Kumukudol na siguro siya ba? Siguro antayin lang natin mag-spring na ito. Sigurado yan, ikakamang na yan sila ng marami. So, ang bango ng aking ulam, tita, marami ang tanglad na nilagay ko para mawala yung mga medyo lang sa langsa ba? Tapos tinataran ko ng maraming luya para masarap talaga yung sabroso ba? Maamoy mo yung bahay namin, te. Ay, ulo ng tuna. Talaga ang sarap-sarap, So, dalawa lang kami na ni Asher na nandito, tita. So, maghigop kami ng sabaw. Tapos, magka-alas 3 na naman, susunduin naman namin si ate sa school. Medyo busy ako ngayong araw, tita. Kaya yung trabaho ko nga, te, on call. Diba? Social, on call. So, dapat yung cellphone ko hindi naka-mute, no? Bawal ako mag-mute ngayon kasi anytime nagkatawag si Lola sa akin. May mga kailangan, ganyan. Tapos wala dito yung aking kapatid ni Uncle nyo. Nag-alis siya. Di ako lang talaga ang dapat ng tawagan ni Lola kaya nagkatrabaho nga si Uncle. So, kumain kami ni Inday Astrid. Tapos naghigop naman ng sabaw si Inday. Pero nung una, sabi niya mabaho man ito, mami. Sabi ko, gusto mo uwi ng Pilipinas o hindi? Kung gusto mag-uwi ng Pilipinas, so maghigop ka ng sabaw. Kayo ng pagkain natin doon. Kasi medyo matapang ang sabaw. Bihira lang kasi kami nakasabaw ng ulo, tita. So, iba yung amoy ng tuna. Yung palagi namin ginaluto na ulo ng kingfish, masarap kasi yun siya, tita. Masabroso ang lasa niya. Wala siya masyadong matapang na amoy ba? Pero yung tuna, medyo kunti. Kaya nagreklamo si Inday Astrid. Pero alam nyo na yung aking mga kilikili powers. Napapahog ko yung mga anak ko, tita. Tinatakot ko yan. Na kung gusto nyo umuwi ng Pilipinas, kumain kayo. Kaya naman kinakain namin doon. Sabaw-sabaw, gulay-gulay. Hindi tayo mayaman doon sa Pilipinas. Pobre tayo. Dito lang sa Australia, yung allowance namin 1 million per week. Joke lang, te. Joke lang. So, ayun na nga, super ganda ni ate sa kanyang school photo. Tita, dumating ngayong araw. Ilang years din yung dismayado ako, tita. Kasi pagdating ng mga pictures niya, ang buhok niya, super kalkag, parang galing sa Buhawi. Parang galing siya nag-football ba, tsaka nagpa-picture agad. Hindi man lang nilagin sabihan na, oy ate, ang buhok mo ukay-ukay. Parang nagpa-picture lang bigla, baga tinawag ba. Nadismaya talaga ako. Sabi ko, ate, mahal yung pictures mo. Kaya mapaganda ka. So, nung umalis siya ng pagpa-photo day na, tita, nagpakulot ng buhok, o ganyan. Perfect. Di maganda. Ngayon, happy-happy ang mama niya Natulugan ako, tita. Ang sarap ng tulog ko kasi ang lamig-lamig dito ngayon. So, mga ilang oras na tulog ko. Walang man nagdisturbo sa akin. Sabi ko, bantayan nyo, si Lola nyo kung magtawag. Kasi kung magtawag, ay lulupad tayo. Ay, wala naman tumawag. So, nagluto kami ng dinner. Tsaka nagkatid naman doon kay Lola. Nagkatawa-katawa na naman kami. Ayun na.